Kumusta na Coach Dora? Medyo okay na naman pakiramdam ko. Yung nakapag-init na ako ng mga tubig, nagagamitin mo mama pag nanganak ka na. Lambing mo naman. Ano nga palang gusto mong ipangalan natin sa ating magiging anak? Gusto ko, Jose. Ikaw, ano gusto mo? Jose? Okay lang ba? Okay na sa akin yung pangalan Jose. Francisco, Bakit? parang Dora? ang sakit na ng tiyan ko. Ha? Bakit tawag naman kay Alinson? Ang sakit-sakit na ng tiyan ko. Sadyang ka lang, tatawagin ko lang si Bilisan Alinson. mo, ang sakit ng tiyan ko. Ika-11 ng hating gabi, isang gabing maliwanag ang buwan, Sa bahay. Miyerkules, Hunyo 11, 1,861, sa baybaying bayan ng Calamba, Laguna, Pilipinas. Dora, nagtagumpay ka. Lalaki ang anak mo. Francisco! Francisco! Ito na yung anak mo. Ang aking anak. Dora, ito na yung anak natin. Ang unang alaala ni Rizal sa kanyang kamusmusan ay ang masasayang araw niya sa hardin ng kanilang tahanan. Bao? Espada? Bang, bang, bang. Ganda naman dito. At maliit na bata, siya ay alagang-alaga ng kanyang mga magulang. Mahal na mahal siya ng kanyang magulang at laging pinapayuhan. Pepe? Pepe, kumusta na pakiramdam mo? Ang sakit po ng ulo ko na. Inubo pa po ako. Sandali lang ha, kuha ako ng box. Talagyan kita nito para bumaba yung lagnat mo. Sa susunod anak, mag-iingat ka palagi para hindi ka nagkakasakit. Ha? Opo, ina. Ang init-init mo. Para bumaba naman. Higa ka muna para makapagpahinga ka na ayos. Dito lang ako. Sige, iwan dito. Ina, Sandali lang muna. pasensya na po ha. Ganyang kamahal ni Chudora ang kanyang anak na si Rizal. Ang pagkamatay ni Concha ang unang kalungkutan ni Rizal. No. No. Anak, ano nangyayari sa'yo?
Ina, maraming salamat po sa inyo. Anak, ano ba sinasabi mo? Salamat po sa inyo. Kayo na po ang bahala kay Rizal. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Anak, huwag mo kaming iiwan. Ina? Anak! Ina? Kami. Ano nangyari, Ina? Ang kapatid mo! Siya, gumising ka. Huwag mo kami iiwan. Sa pangmagandang alaala ni Rizal ay ang araw-araw na pagdarasal nila tuwing orasyon. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala Kaya ng kanyang ama sa kanilang hardin ng maliit na bahay kubo na mapapaglaruan niya sa araw. Isang mabuti at matandang babae ang inupahan para maging yaya niya. Minsan kapag naiiwan siyang mag-isa, naglalaro siyang mag-isa o kaya pinagmumuni-munihan niya ang kagandahan ng kalikasan. Dahil sa sakitin si Rizal, matyagang tinuturuan na lamang ng kanyang inang si Chudora na magbasa. A. Ah. E. E. I. O. O. U. U. Ito nga. A. E. I. O. Bago magtungo si Rizal sa binyan, nagpaalam muna siya sa kanyang ama at ina. Lubos na nalulungkot si Chudora sa pag-alis ng kanyang paboritong anak. Ano po? Ano po, Inay? Inay, alis na po kami. Pupunta na po kami binyan, Inay. Mag-iingat po kayo, Inay. Ingat. Salamat po. Sorry. Ano po? Ansa po kami. Unang araw sa paaralan ng Binyan. Kinaumagahan, dinala ni Pasiano ang nakababatang kapatid sa paaralan ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw pala, Pasiano. Oo, ginawang gusto niya na nila ko. Andito nga pala kami para makilala ko sa inyo sa Rizal. Rizal, sige ginawang gusto niya na nila ko. Pinagagala kita makilala ko sa'yo. Teka, pumasok ka sa aming munting dito. Kasi may tanong ako. Marunong ka ba mag-Espanyol? Kunti lang po, Ginoo. Eh, ang mag-Latin. Kunti lang din po, Ginoo. Bato ako, bro? Sige. Ngayon i-ano natin ang kung paano mag-Latin at Espanyol. Unahin natin ang Espanyol. Sabihin nyo. Ito ang paglalarawan ni Jose sa kanyang guro sa Binyan. Matangkad siya, payat, mahaba ang leeg, matangos ang ilong, at ang katawan ay medyo pakuba. Suot niya ay kamisang yari sa sinamay, na hinabi ng mahuhusay na kamay ng kababaihan sa Batangas. Kabisado niya ang gramatika ni Nanabriha at Gaisa. Mabagpit siya, bagamat maaaring labis lamang ang kanyang pakikipag-husga sa kanya. At ito ay paglalarawan ko sa kanya kahit na may kalabuan.
Kinahapunan, nung una niyang araw sa paaralan, habang ang guro ay nagsisyesta, nagkaharap sina Jose at Pedro. Nagalit siya kay Pedro dahil pinagkatuwaan siya nito habang nakikipag-usap sa guro ng umagang iyon. Ano ba gusto mo, Pedro? Ako, gusto ko na tayo! Tuwa ng dalawang bata sa silid-aralan. Si Jose na tinuruan ng kanyang tiyo Manuel nang singing ng pakikipaglaban ay siyang tumalo sa mas malaking batang ito. Dahil dito, naging popular na siya sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng klase sa hapon, isa pang kamag-aral, si Andres Salandanan, ang humamot. Uwi na. Nahamon kita sa isang punong braso. Nagtungo sila sa bangketa ng isang bahay at nagbunong braso. Dahil mahina ang braso ni Rizal, Chudora, buksan mo ang pinto. Chudora! Nasaan ang makasalanan mong ina? Chudora! Umuuli ka namin dahil sa ginawa mong kasalanan. Ikaw may gawa ng pagkamatay ng asawa ko. Lapin siya! Ganang pumalag po! Sumama ka na lang sa amin! Sumama ka na sa amin! Sumama ka na! Lakad! Huwag kang kabagal-bagal, lumakad ka! Lakad! Lakad sabi! Lumakad ka! Bilis! Kapabagal-bagal, Chudora.